So, paulit-ulit sila nagbibigay sa akin ng bitag. Ako naman, wala, una-una, yung mga nagbibigay sa akin ng mga anonymous, hindi ba ako nagpo-post ng mga bigay sa akin ng email sa akin ng anonymous nang hindi ko kilala. Kailangan magpakilala. Nakapag-usap before. Oo, correct. Kailangan kasi yung mga na-post ko na galing ng yung hindi ko pinapangalanan yung source, kilala ko. Mm-mm. Kung hindi ko kilala, nagpapakilala. Mm-mm. Hindi yung, may tip ako, ganyan, bakla, bahala ka. Pero, kung wala yun, bahala ka dyan. Hindi kayo mag-post. Problema nyo na yan. You know what? They don't really care about ordinary Filipino people. That's very sad. Talaga. Diba? Tingnan mo yung pinapila. Grabe yung pinapila mo yung mga... Namatay pa. Yeah, my God, grabe. Para sa 5,000. Pinapila mo for 5,000 pesos. Exactly. Nang ganung kaaga. Parang, baka it's 2026. Yes. Una-una, bakit mo kailangan papilahin yung mga Pilipino? Yes. For 5,000 pesos. I agree. I really agree. 2026. Nagawa natin nung pandemic. Yes. Na yung pera diretso kagad dun sa tao. Yes. You will just only replicate the same system. Hindi mo magawa. Because kasi gusto kasi nila ng crowd. Gusto nila ng crowd, kaya gusto nila pabida, gusto nila pakita, nakita mo namimigay kami ng emerald. Yeah, oo. Bakla walang ganyan sa PRD, minahal siya ng mga tao. Yes, totoo yan. Parang ang tao pa, they owe it to the government na, uy, bigyan ka namin. Pumunta, pero dapat paghirapan mo to. Di ba, the government is supposed to work for the people. You're the, parang empleyado ka ng mga tao. Ano ka, gumising ka na tanga. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo ba nilalagyan ng mga stamp ng logos ng mga offices mo na hindi naman yung galing sa yung personal na pera? Di ba, why are you... Ang issue naman doon na ni-raise ni Levistin, the same situation about doon sa mga bigas na hindi binibigay. Kasi kuno nagalit si Vilma. Ha? Kasi kayo nasa taas kayo at kami nasa baba, pwede ba yun? Pero sa impeachment ni VP Inday, I think it's very important to note na iba ngayon kasi talagang it's not only the media who parang monopolizes information, paano information ma-disseminate, but like we are here, we are closely monitoring the impeachment, the proceedings. We can react real time, no? Alvin? Yes, correct. Real time talaga reaction. Kaya nga mag-iingat kayo. Huwag kayong magpo-post ng kung ano-ano. Kaya mag-discuss ng mga kung ano na hindi verified dahil gusto nilang tepokin ng mga account. Correct. Ito nangyari kay Jason sa that same medical report was sent to me. Buti na lang, hindi ko siya nabasa ko siya siguro after a week na kasi wala akong panahon magbasa ng email, totoo lang. So nung after a week, sabi ko, tsaka naman ito. Sabi ko, ang tsaka naman ito. Tapos, nung pagtingin sa Facebook, may nagpo-post ang sabi ko, may mga kumagat. Dason. Nilason. At actually, yung ano ka doon? At sobrang insistent. Sobrang yes, oo. Sobrang insistent. Pag kami nagsisend ng mga ganyan, like for example, yung medical report, kasi ang unang isip ko doon, itong medical report na to, pag lumabas to, at totoo itong medical report na to, ang number one na responsible dyan is yung doctor at yung mga tao na required to keep the confidentiality of the document. So, ang tatamaan naman yan, hindi si Bongbong Kung totoo yung document na yon, tatamaan naman hindi si Bongbong tatamaan nun yung mga medical practitioner who are bound to keep the document confidential. So kaya hindi rin ako pala kagat sa mga ganyan na etchos balungos. Ayun. Kaya nga yun ang eksena ng buhay na ilang medical documents ang binibigay sa akin. Hindi lang kay Bongbong. Alam mo kung ano-anong chika, sabi ko sabi ko, etchosera. Mga echosera. Sabi ko, gusto lang talaga ako nitong
humulog sa bitag. Bakla Ah. last year nga, pinadala nila ako ng video na kunwari mga pulis na mag-aaklas, gusto ipapost sa akin yung video. Bakla kayo, inside the Correct. Correct. Ayun. So, tapos naka-mascara, tapos sabi ko, mga bakla, ilang beses yun akong tina-target ng tanim Tanim ebidensya, tanim fake news. Tanim fake news, baiting. At yung ginawa nila sa akin yun, nung panahon yun nung congressional hearing ng fake news. Kasi nga, kailangan nila gumawa ng eksena kung bakit nila ako kailangan patawagin, no? Kailangan nila pitagin sa fake news para Oo. Para talagang, kailangan pumunta siya dito. Mga bakla kayo, wala kayo sa buhay ninyo. Nasa akin pa yun. Nasa akin pa yung eksena na yun. So, and ano kasi yun ano ba, kung basta imang eksena. So, paulit-ulit sila nagbibigay sa akin ng bitag. Ako naman, ako na yung mga nagbibigay sa akin ng mga anonymous. Hindi ba ako nagpo-post ng mga bigay sa akin ng email sa akin ng anonymous nang hindi ko kilala. Kailangan magpakilala. Pag-usap before. Oo, correct. Kailangan kasi yung mga na-post ko na galing ng yung hindi ko pinapangalanan yung source, kilala ko. Kung hindi ko kilala, nagpapakilala. Hindi yung, may tip ako, ganyan. Bakla, bahala ka. Kung ayaw mo, kung hindi ka nagtitiwala sa akin, na ipapakita mo kung sino ka, hindi ako magtitiwala sa isisend mo. Kailangan ano ka, kung magtitiwala kasi, dapat magtiwala ka rin sa akin na itatago ko yung personalidad mo kahit makilala kita. Pero, kung wala yun, bahala ka dyan. Hindi kayo mag-post. Problema nyo na yan. Bakit kaya sabi niyo pa ipapapost, di ba? Totoo. Pero Alvin, nung unang lumabas yung AMLAC report, talagang galit na galit ako noon kasi it's Heidi Mendoza 2.0 again. And they were banking on the ignorance of the massa on banking transactions. Kaya Joey, tinatanong ko talaga siya because I think kaya Alvin, alam mo, blow by blow ko talaga yung isang nag-content nung content ko na taga Camarines Norte. Yung Eugene na ano. Hindi ba sikat yun? Pero kasi parang nakikipag-argue ko, talaga? Try mo? Nakikipag-argue ka talaga sa akin? O di sige, ganyan. So inano ko talaga siya, binlow by blow ko talaga yung post niya. Kasi to be fair naman sa kanya, lahat ng argument ng mga anti-Duterte, nilagay niya sa isang material. So kumbaga parang, sige, sasagutin ko to. Kasi magandang sagutin Dahil nga blow by blow yung pagkakasabi niya na parang bakit yung problematic yung AMLAC report, kineso, ganyan. And he claims to be technical on it. Ganon. Doon talaga ako panting talaga yung tenga ko talaga, Kasi parang, wow, technical talaga. Kaya nga, Joey, remember nung nangyari yon, I immediately told you, uy, Joey, ano ba ito nangyayari dito? Bakit parang pinapaniwala nila sa mga taong bayan na ang bilyonaryo talaga, may nakaw na pera talaga, ganito, ganyan, na hindi man yan totoo. We need to, kaya I told you na there's a need for us to discuss this. Even in the most simplest way na malaman na at maintindihan ng ating mga kababayan na these are nothing but grandstanding to. Gusto nila na maisip ninyo na bilyonaryo, bilyon ang pera, ganito, ganyan, without even explanation. Ni-read lang, yun lang. That's all. And the logic behind na sinabi ni Ridon, okay, this is the transaction, pero ang sasalin, walang dineclare na cash, ganito. Alam mo, Joey, napaisip na ko, Lord, sana namatay na lang ako, Lord. Can you imagine listening to that? Naisip ko about, my God, hindi na lang saan ako nag-college. Kasi, can you imagine, parang gituyok-tuyok. Kung sa Bisaya pa, Joey, ba nairita kasi ako, hindi ako makatagalog. Gituyok, binibilog yung tao ba, naiinis ako dyan. Gituyok-tuyok ang tao ba, naiinis ako talaga, Joey. Kasi sabi ko, ganyan ba kababa ang tingin mo sa mga Pilipino? Na bilog-bilogin yun ng ganyan? Ito pa yung nakakainis. Kasi, the financial profile of the Philippines is this. In 2024, the Anbank
unbanked Filipinos is 37.6 million adults remained unbanked. Okay? Ibig sabihin, walang account sa bangko. Walang account sa bangko. 37.6 million adult Filipinos. Walang account sa bangko. Okay? This is higher in earlier years, panahon ni PRRD. Mas mataas yan. Kasi nagkaroon lang naman tayo ng konsepto ng national ID. One of the reason why national ID is being pushed is for easier access to financial institution. Kasi nga, usually walang ID ang tao. So dapat yung ID, yung PSA ID, yung PhilSys ID, under the law, it should be sufficient. Kapag ka meron ka ng PhilSys, hindi ka na dapat hihinga ng 2 ID ng mga financial Dapat lang. institution. You Dapat can lang. Okay? So sa panahon ni PRRD, when the PhilSys ID was created, one of the important things in mind during the legislation of the national ID law is to make it easier for Filipinos to create their own bank account. And I think at that time, parang 60% yung unbanked Filipinos. Ganun karami, Alvin. And then itong 37.6 million something na ganyan na Filipino na unbanked, that's 44% of the adult population. Malaki na improvement yan. Ang dami-dami pa rin yan, ha? Ang dami-dami pa rin yan. Pero ang laki na ng improvement yan kumpara sa number before. Kasi pumapalo tayo before ng 60%. Ganon. Now, why do I have to say this to everyone? And why do I have to emphasize it? Kasi itong mga manluloko na to, alam nila kung paano manloko. Yes. Alam nila na kung gusto nilang magpakalat ng pera at ng skandalo against Inday Sara, they are going to take advantage of the ignorance of the Filipino people para mas madaling ibenta yung kanilang paninda. Pero kasi sila Heidi Mendoza noon, parang 28 million ang pumasok sa bank account ni Justice Corona. 30 million US dollars naman ang lumabas. This is so much money. Kasi iyak-iyak pa si Tanga. Pagkatapos later on, nalaman, parang nasa $100,000 lang yung pera ni Justice Corona at hand. Diba? So parang, ano talaga, no, yung grabe talaga, I think when we talk about the AMLAC report, you should start that way. Doon sa inyong mga kakilala, mga kaibigan na ganyan na parang, kasi yung almost 40 million Filipinos na unbanked, expect mo na yan. Wala talagang alam yan doon sa transaction. Wala talagang alam yan doon sa mga banking transaction, net balance, ganyan-ganyan, inflow, outflow, ganyan-ganyan. Wala talagang alam yan. So parang ang alam lang nila, pagka may pera ka sa bangko, may pera ka. Yun lang ang alam nila. Ngayon, yung population ng mga Pilipino na merong bangko, hindi ka rin sure dyan. Marami din dyan tanga pa rin. Diba? So, you know, this is how they really try to fool the public. Kinakapitalize nila yung ignorance, no? Yes. Actually, which is very sad. Very sad talaga. And for me, wala talagang kapatawaran yan. Kaya talagang tatawagin ko talaga kayong mga walang iya araw-araw. Diba? Imbis na magpaliwanag kayo sa Pilipino because you owe explanation to ordinary Filipinos, make them understand kung ano ba talaga ang sitwasyon, and you deliberately lie to them by withholding information. Yes. That for me is just so unacceptable. Very vile talaga na atake, Joey. I feel ba na parang bumalik tayo sa archaic time ba na, do you honestly think na nasa technology age na tayo? You think na ganyan pa din yung kukote ng taong bayan ba na, okay, maniwala na lang mga tao. So, hindi na ba magsasabi ang tao, teka lang, tingnan nga natin, ano bang ibig sabihin nun talaga? Do you honestly think may AI na? Somebody can just, write a prompt in any AI platform and say, totoo ba yung sinasabi ni Ridon? Na parang yung logic niya na ganyan, tama ba yun? Or is it really still the pain lingering in your heart that you were, by the way, it is a fact that you were terminated. Let that be of record. Let it be known. Ipasingkin natin sa mga tao. Siguro, kaya ginagawa yan ng ganyan. Na parang, Ako talaga, sa totoo lang, I felt, parang nangliit ako bilang isang Pilipino ba na ganyan-ganyanin mo lang yung Pilipino na
Oo. Pwede ba nagbigyan mo ng konting respeto ang mga Pilipino ba na once mag-allege ka ng ganyan, explain mo naman, hindi yung binasa mo lang, let it be on record, ganyan-ganyan. Ha? Parang, yun na ba yung, is that your evidence that Correct. somebody committed irregular stuff or a crime in that regard? Di ba? Even if we follow the logic, makapangatol ko sa ulo. Okay, there are supposed transaction, inflows and outflows of, nainis kid ko pa actually, inflows and outflows of cash. Does that mean na there's something wrong, irregular na doon? Naisip ko ba, can't you just provide an evidence na, alam nyo guys, naiinis kasi ako, kaya ganito ako, makabisaya ko, Joey, oy. Kaya sabi ko sa iyo, can we please explain to the public ano ba yung tinamban? Tambanin natin ito. Kung sa Bisaya, just Joey, ganyan kasi yan. Tambanin natin yan. Why? Can we just accept face value yung mga allegations na gano'n? Wala na. There's no proof at all. Sinabi mo na lang, highly irregular, bilyonaryo pala yan. Sinabi mo bilyonaryo, pero sa salin niya mismo, walang bilyon-bilyon dyan nakadeklara. So where's the billions? Correct. Actually, yun nga, yung ang argument kasi nila na parang hindi, kasi iba naman yung probable cause nga dyan sa, kumbaga parang hindi naman kailangan mapatunayan lahat during the Committee on Justice. Ang kailangan lang makita na may problema, may issue na kumbaga parang yung inaano nila na parang hindi naman daw kailangan ilatag lahat-lahat, which is also I think a way for the anti-Duterte at yung mga may political axe to grind against VP Sara. They take it as an opportunity to fool the public again. Kasi parang sinasabi nila na hindi naman talaga super required dyan na kumbaga parang hindi naman talaga required na ilatag lahat-lahat ng ebidensya dyan kay Inday Sara na dahil may trial pa naman. Mga bakla, oo, hindi nyo kailangan ilatag lahat-lahat, hindi nyo kailangan parang sabihin lahat ng legal strategy nyo during the clarificatory hearing. Pero kailangan yung sabihin doon sa inaaksahan ninyo kung ano exactly yung crime niya. Diba? Ang sinasabi nyo, unexplained wealth. Pinresent nyo yung AMLAC report. Okay? Ngayon, kung sinasabi ninyo na meron siyang unexplained wealth at gagamitin nyo yung AMLAC report para patunayan yung unexplained wealth, identify nyo nasan yung wealth. Diba? Asan yung wealth? Asan yung perang tinutukoy ninyo? Because you have to put shape doon sa wealth na tinutukoy ninyo. Ngayon, yung $6.7 billion inflows and outflows of the transaction is a moving money. It wasn't on the palm of Inday Sara at any given situation. Kasi kayo na nga yung nagbigay ng timeline That is from 2005 to 2026. 2005 to 2006, 2026. So yun yung lifespan ng 6.7 billion na tinutukoy nyo. And you're talking about a couple who both owned a law firm, who both owned businesses, income, and things like that. And you think it is impossible to accumulate 6.7 billion transactions for that? Kaya nga, sanabi nga ni VP, ano akala nila? Nakatiyawang-wang lang ko dyan, diba? Wala akong ginagawa na mayroon akong mga anak or something. Is that really how, ang liit ba ng tingin nila sa this is where, dito ako, Joey, nag-gravitate sa aking frustration ba? Kasi ako, I really believe in the Filipinos that they are critical, they raise questions about certain things na ipirepresenta sa kanila. Hindi na ang mga Pilipino ngayon na tumatanggap na lang na yung iba nga, nagvo-vote buying, di ba? Yung mga politiko, tinatanggap nila yung pera pero ang binoboto, yun pa rin gusto nila. Because Filipinos are much awakened na sa bulok na sistema kasi hindi nakikita na nila na nakatagal naman natin ito. Dito, ganito pa rin ang sistema natin. Pag hindi natin gusto yung politiko, siraan lang natin, okay na yun. You did that to all of your political opponents. Yan ang nangyari kay Binay. Yan ang nangyari kay Chief Justice Corona. You used all of the agencies available to be utilized to destroy whoever it is that you want to destroy. You use the AMLAC, you use the BIR. How about the PhilHealth funds? Up until now. Parang nawala na ng bula. When are we going to talk about that? While you are doing that,
you're doing all the demolition job against Deep Inday Sara, the Filipinos are suffering. More and more Filipinos are coming out, posting stuff on social media about a very expensive price ng kanilang kuryente. Are you not concerned about that? Correct. Correct. We are the most, if we are not the most expensive na yung kuryente dito sa Southeast Asia, baka tayo pa. Oo. Actually, Oh. dapat busisian nga ng bonggang-bongga ng ang kailangan talagang busisiin at pag-aksayahan ng panahon ng ating lehislatura, ng Congress at saka ng Senado is how to bring down the price of energy here in the Philippines. Oh, Dapat first order of business ninyo dyan, hindi yung mga impeachment na yan. correct. Exactly. Bakit? Because energy is the foundation of your economy. Yes. Makakapagnegosyo kung walang kuryente. Okay? How are you going to attract investors kung ang presyo mo sa kuryente sa Southeast Asia pinakamahal? Triple ng mga kapitbahay mo. Diba? Naawa ko, Joey, ba? Kasi may nag-post ng video. Before daw, ang kuryente niya, shout out to you, ma'am, for being so brave. Talaga, you echo the voice of, if not hundreds, thousands, or if not millions of Filipinos, no, na-experience mo. Sabi niya, okay, ang binabayaran daw niya na kuryente is 700 lang per month. Pero nagbayad na siya ng 2,000 something, 2004 kasi 3 buwan na daw yung naipon. So nabayaran na niya yung mga RDRs at saka yung 700 niya. Ngayon, bigla siya nakatanggap ng bill sa kuryente. 7,000 pesos. Alam mo, parang na-high blood ako. Sabi ko, ha? Can you imagine? Paano daw niya bayaran yung 7,000? Paano yung pagkain ng mga anak niya, whatsoever? And in fact, ang Senate, to act as a high impeachment court, meron ka ng budget na 27 million para sa impeachment ni VP Inday. Hindi mo nga matustusan yung problema ng ordinaryong marginalized na Filipino. Pero may budget ka ng 27 billion. Paano yung 1.3 allegedly billion appearance fee or participation fee doon sa House Committee on Justice? Kung ginamit niyo yung pera na yon para matustusan ang mga problema ng ating mga kababayan na nangangailangan, 'di ba? So I mean ba, the priorities are so ridiculous right now. Kaya diyan ako na-frustrate ba? You know what? They don't really care about ordinary Filipino people. That's very sad. Talaga. Diba? Tingnan mo yung grabe yung pinapila mo yung mga Namatay pa. Oh my God, grabe. para sa 5,000. Pinapila mo for 5,000 pesos. Exactly. Nang ganung kaaga. Parang, baka it's 2026. Yes. You Walang know, ganyan dito walang ganyan dito sa Netherlands, alam mo yan kasi dito automatic sa bangko mo nung COVID time, ang ayuda ng gobyerno automatic sa bangko mo. Wala kang gagawin, mag-apply ka lang, click, yun na yun. Ha? Wala akong ayuda. No? Hindi, nandito na din ako, di ba? Di ba, I mean, mga businesses ba? Yung mga businesses ba? Yung mga businesses. Oo. Walang ayuda, no? Hello. Tapos, kaya nga sabi ko, putang ina kayo, wala akong ayuda. Tapos, kasi sa Pilipinas may ayuda pero binibigyan ko pa rin yung pamilya ko. Kasi puta ko na dalawang beses na ayuda. Hindi pa nagreklamo pero inisip ko na, wala akong ayuda. Yung may ayuda, binibigyan ko pa ng ayuda. Totoo. Ano ba to? You know what? It's, bakit kailangan mong unang-una, bakit mo kailangan papilahin yung mga Pilipino? Yes. Sa 5,000 pesos. I agree. I really agree. 2026, nagawa natin nung pandemic. Na yung pera diretso kagad dun sa tao. Yes. You will just only replicate the same system. Hindi mo magawa. Because kasi gusto kasi nila ng crowd. Gusto nila ng crowd, kaya gusto na pabida, gusto na pakita, nakita mo namimigay kami ng emerald. Yeah, oo. Bakla walang ganyan sa PRRD, minahal siya ng mga tao. Yes, totoo yan. Kaya mahal si PRRD ng mga tao dahil yung ayudang binibigay ni PRRD, hindi niya pinagmumukhang busabos yung mga resito. Yes. Parang ikaw pa yung desperate ba? That's what I really don't like. Na parang ang tao pa, they owe it to the government na uy, bigyan ka namin. Pumunta pero dapat paghirapan mo to. Di ba? The government is supposed to work
for the people. Parang empleyado ka ng mga tao. Ano ka, gumising ka na tanga. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo pa nilalagyan ng mga stamp ng logos ng mga offices mo na hindi naman yung galing sa yung personal na pera? Di ba? Why are you... Ang issue naman doon na ni-raise ni Levistin, the same situation about doon sa mga bigas na hindi binibigay. Kasi kuno nagalit si Vilma. Ha? Kasi kayo nasa taas kayo at kami nasa baba, pwede ba yun? Di ba, to me ba, I feel so privileged na dito kasi Netherlands really. And that to me is eating me alive by the fact na the life here is so privileged talaga. And then, na makita mo yung mga kababayan mo sa Pilipinas, na ultimo 5,000, 5,000 pesos, mamatay pa yung iba. Ang iba makuyapan pa. Mahimatay-himatay pa para sa 5,000. Ang iba, dunggaban pa ng ice pick. Di ba? Yan yung, hindi ko mag-gets yan actually na mentality. Kaya tumataas na rin yung crime rate kasi yung mga tao, mafo-force sila to do evil things kasi kahirapan. Bayad ng kuryente. Napakahirap mahalin ang Pilipinas. Napakasakit sa puso, pero kailangan gawin talaga. Kasi parang hindi ka man din makatulog. Na kumakain ka dito ng steak, kumakain ka naman kung ano-ano, tapos mabalitaan mo na lang doon sa balita, namatay pa lang kasi nagpila sa 5,000, sa 5,000. Can you imagine the ridiculousness of that? And you call yourself proud of the governance style? Ha? Really? Wala na bang ibang pwedeng ilagay dyan sa mayor ninyo? Vice governor o governor? Sino ba yan? Pwede bang ibang tao naman? Kung paulit-ulit lang na ganyan? Actually, nung panahon ni PRRD, nagkaroon rin ng pila-pila sa ayuda. Kasi nag-start nga yung ayuda-ayuda na yan noong COVID, yung cash out, Nung panahon ni PRRD, nagkaroon rin ng pilahan sa ayuda. Nagkaroon rin ng insidente na during the pilahan sa ayuda, may namatay na senior citizen. And that was really taken heavily by the government na they were really very sorry about it. So ang ginawa nila, ginawa yung sistema na unang-una, hindi napipila yung mga recipient. Ang maghahatid na ng ayuda is the government employee, yung mga volunteer. So, sino yung makaka-receive ng ayuda, pupuntahan nila sa bahay isa-isa. Okay? Ngayon, pagdating dun sa cash out, ang tatanggap na ng ayuda, sisend na siya via remittance center, or doon sa mga may 4Ps, meron ng land bank account yan doon sa mga land bank accounts nila. Naging ganun yung sistema para maiwasan na yung mga pila-pila. Yes. And it's so frustrating na kaya nga to si Angel Locsin. Nagpaayuda yan sa Holy Spirit yata yon. Basta barangay sa Quezon City. Nagpaayuda yan during sa gitna ng COVID na merong namatay na mga senior citizen din sa pilahan. And isa sa mga reason kung bakit natalugsa ng bonggang-bongga si Angel Locsin doon, kasi nga parang bakla, di ba nga, meron na nga namatay na nauna kasi dahil dyan sa mga pila-pila na yan. Tapos ikaw mag-organize ka ng sarili mong paayuda. Ayan, tingnan mo, ikaw nga, hindi pa buong Pilipinas yung kinikater mo dyan, Mga mo pa lang, yung mga supporters mo pa lang, yung mga pinanawagan mo pa lang na mag-receive ng ayuda, hindi mo na ayos ng bongga. And then, after that, si Angel Locsin, nag-step out sa limelight talaga si Angel Locsin. Naapektuhan talaga siya doon I think she carried the burden of her conscience ng bonggam-bongga after that incident. Kasi hindi na siya nag-politics after that. She realized that she was mistaken rin. Ganyan. When Bongbong Marcos became president, imbis na mag-improve yung distribution system ng mga ayuda-ayuda, mas lalong na naging primitive. Nawala yung That's the word, Joey, primitive and archaic. Totoo. Ayun. So, lalong naging, ano ba to? Parang, ba't tayo umuunlad? Diba? Ba't yung mga kababayan natin lalong nagiging busabos? Pagkatapos napakasigasig ninyo sa impeachment complaint, napakasigasig ninyo na, di ba parang,
ito talaga yung pinag-iisipan ninyo na kung Yes. paano bobolahin ang mga Pilipino sa inflows and outflows of banking, Yes, correct. paano Mm-mm. nila lolokohin ng mga tao tungkol dito sa threat na ito na Mm. maggagawa pa kayo ng sangkaterbang legal gymnastics in order to justify that there indeed a grave threat, 'di ba? And even if there is a grave threat, merong nga magandang point yung kaninang commenter dito, no? Even if indeed it is a grave threat, yung ginawa ni Inday, for the sake of argument, is such offense grave enough to constitute an impeachable offense? Mm. 'Di ba? Parang kagaya nga nung kanina no nasa sasakyan ka pa, Alvin, yun yung sinasabi ko, no? Yung impeachable officers, they are impeachable for a reason. Mm. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, they can only be removed from office based on certain guidelines. Based on ang tawag dito, yung mga grounds lang na specific, culpable violation of constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes or betrayal of public trust. Oh. Itong grounds na ito, it must constitute something that is really offensive to the senses. Mm. Hindi po pwede yung mga minyal-minyal lang na mga offenses. Kasi nga, kaya nga impeachable offense to, kaya nga impeachment lang yung way to remove them eh. So Kasi it's yung- grave. Ang question, Joey, dapat ganito, is grave threat a high crime, culpable violation of the Constitution, corrupt Yeah, and graft practices? Yung mga ganun mga tanong ba? Does it yan? fall? Oo, does it fall within the grounds of impeachment? Yes. Parang, Mm. dapat yung ninyo, sobrang tindi. Yes. Alam mo, Joey, while you're discussing that, naririnig ko si Miriam. Tapos sasabihin na lang ni Miriam, oh my God, what on earth were you thinking? Gaganyan-ganyan na lang yan ni Miriam. Kasi parang, it's only a piece of paper. Oo. Yung mga documentary evidences na ipipresent, kaya napapakamot ako sa ulo ba? Kasi parang binibilog na lang ang utak ng taong bayan ba? Oo. And sana, yung mga kababayan natin, wag po kayong magpapatanga dito sa Yes. wag po kayong wag mag-refuse po tayo na tratuhin tayong bobo, na tratuhin tayong tanga. Oh. Pagkatapos, lalong-lalo, actually kaya galit na galit ako sa mga pink na sobrang rabid eh. Kasi parang the way they speak as if they are the only ones who understand what is going on in our country. Mm-mm. And they are not sorry. They're not sorry for it. Mm. Hindi sila nagdadalawang isip na manloko ng kapwa nila Pilipino. 'Di ba? Perhaps also, Joey, conversations na itong ginagawa natin is also one of the many ways na the silent majority of Filipinos who are not really engaged in social media or in the political discussion kasi they are just observing and they're listening. That's why it's important na, okay, we air out also our point of view in the particular situation, and then later on, perhaps during the election time, naisip nila na, huy, tama man pala yung sinasabi nila, di ba? That's why it's very important to keep on voicing out, to keep on putting out there yung mga point of views natin. Perhaps, if people share it, if people engage on it, perhaps there's something in that particular point of view that they resonated with. Yun yung iniisip ko palagi ba? Kasi kung titigil tayo, wala na. Ano pa yung laban? Di ba? Mm-mm. Correct. Kasi Ayun, hindi naman yung atake natin is like, let me educate you. Ito dapat hindi. No. Let us together, Educate. figure it out. Totoo ba? Educate ourselves. Totoo ba ito, mga madam, sir? Ano bang ginagawa nila? Totoo ba yan? Ma-verify ba natin na yan? Talagang yan, culpable violation of the Constitution. Tama ba na gumastos sila ng milyon-milyon in preparation for, hindi natin alam kung matutuloy pa dyan na matatransmit ba sa Senate? Tama ba na mag-utilize silang billions of pesos for an appearance of what seemed to be a highly politically motivated na hearing? Yung mga ganun ba? Tama ba to? Saan ba? Ano bang silbi natin bilang Pilipino dito? Yun, ang silbi natin is yung pagboto natin. Kasi pagboto natin, ay nako, dyan na talaga mga atol ang ulo nila. Ang dami nga natalo last time, di ba, sa impeachment ni VP. Mm-mm.
hindi na nanalo kasi pumirma doon sa impeachment. O ngayon, ang pumalit, number one pala, number one pala doon na lead din sa impeachment. So, what do you have to say to that, Joey? Doon sa how we try to urge people to be more critical in the things that they read, they write, ganon, yung mga ganong bagay ba? Ako worried ako kasi for me talaga sobrang binaboy talaga yung proseso ng House of Representatives pagdating sa impeachment eh. Kaya nga early on sinasabi ko na ang daming moving parts dito sa impeachment ni VP Sara kasi you have legal questions as to the fairness nung impeachment. Una kasi nilang sinasabi dito, binabato kay Inday Sara, is that nag-trial na nga sa nag-hearing na nga sa Committee on Justice, hindi naman nagpunta si Inday Sara, dapat sinagot niya. Ganon. They are trying to confuse the idea of what is just. What is fair. 'Di ba? Dun pa lang wag po nating i-allow na tarantaduhin tayo nitong mga to. Ganito lang. Okay, ganito. Okay? Pagkasabayang bigkas ang mga sinasabi ng ng mainstream media at saka ng mga anti-Duterte, yung parehas sila ng narrative. Yeah. Okay, ganito po. Para sa ordinaryong tao, makinig po kayong lahat. Okay? Kung gusto po ninyo na hindi po tayo maloko ng ating ang sambayan ng Pilipino ay hindi maloko. Pagsabayang bigkas ang mainstream media at ang mga anti-Duterte, mag-isip na po kayo. Kasi Correct. ibig sabihin, narrative building na sila dyan. Yes. Meron gustong palabasin dyan. Meron na silang gustong paniwalaan natin na malamang sa malamang ay hinahaluan na nila ng chemical. Correct. Ayan. Okay? Kaya nagagalit sila sa makagaya natin kasi Nagagalit sila sa makagaya natin. Kasi tayo, hinihimay natin. Diba? Putang ina nyo, hindi kami papayag. Diba? Hindi papayag. That is why they do not want to highlight independent thinkers like us. Yes. Oo. Ayaw nila talaga. Kaya sa totoo lang nakakatakot rin kapag ikaw i-blend ka nila sa mainstream media eh. Kasi tawag dito, alam mo yon yung they would really try to co-opt people to think like them. Ganon. And anyway, I am happy where exactly I am because I definitely want to keep my independence. But ayan nga yan yung number one. If you want not to be fooled by the mainstream media and the anti-Dutertes, pagsabayang bigkas yung sinasabi nila, kailangan mo nang maging critical. Wag consume ng consume, wag paniwala ng paniwala. Bakit po? Kasi nga po, meron talaga silang gustong naratibo na paniwalaan mo. Okay. Napatunayan na ba natin na ang mainstream media manloloko so many times? Yes. So many times. Okay? Nung panahon po ni PRRD, ang sabayang bigkas ng mga anti-Duterte is that the Duterte presidency is bad for the economy. That was the narrative. Alvin, grabe yun. Even the Makati Business Club, mga anti-Duterte during that time, yun ang sinasabi nila, the Duterte presidency is not good for the country, ganyan-ganyan. Yun ang sinasabi nila, economically speaking daw, the Duterte presidency is bad for our country. First 3 years ni PRRD as president, we were making really good strides in our economy because of the tremendous output of the build, because of the confidence of tourists going to the Philippines, because of the confidence of the bankers, foreign direct invest. By the way, at that time, PRRD was able to clock in the highest foreign direct investment in 2019. During that time, that was the biggest foreign direct investment na na-receive ng Pilipinas. The confidence was really high. So kinain nung mga nung Makati Business
parang Chamber of Commerce Kineso, may ano yan grupo ng mga businessmen na nagsabi na kinain nila yun. They have to they have to really modify their stand na hindi walang truth doon sa kanilang initial na stand. And this specific narrative is the same narrative that's being peddled by the mainstream media during that time. Hindi makakabuti sa Pilipinas kung matatapos ni Pangulong Duterte ang kanyang termino. Yung mga ganun. So, alam mo na kung saan papunta eh. At that time, they are trying to convince people that we have to kick Duterte out of power. 'Di ba? Kaso nga lang, di nila nagawa. Of course, the result is not matching the narrative that they want to build. So many times, ganyan yung kanilang mga narrative. ABS-CBN, the way they reported against PRRD then, the way they try to put up the way they try to demonize the image of Gloria Macapagal Arroyo at the time that she was the president. May mga totoo naman eh. May mga totoo naman. Pero marami rin pagkakataon na hindi sila nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Mismo sila hindi sila nagsasabi ng totoo. So, they were caught so many times, and even other leaders nga said na basura nga yung report, yung journalism sa Pilipinas, yung mainstream media sa Pilipinas, basura eh. Even the leaders of other countries, they're saying that. Even Lee Kuan Yew, that's very notable, ha? That they are partisan to the politics in the Philippines. Yun, Correct. that's very widely known knowledge talaga yan sa speech ni Lee Kuan Yew. Talagang in-indicate niya talaga, that's very sad for the Philippines. Correct. So, yun, maganda yung Joey, na parang pag nakikita na ng mga kababayan natin na, yung mainstream media at saka yung mga kakampi, iisa lang yung naratibo nila, there's something wrong dito. Correct. Yung mga parang paid content creators, yung mga kilala mo na mga tao na bayad at meron silang pinipedal na narrative, listen to them. Not because you want to believe them, because you want to understand the narrative that they are trying to peddle. Yes. Diba? Yung mga kilalang-kilala na mga tao na bayad, pakinggan nyo lang. Pakinggan nyo para alam ninyo kung ano yung naratibo na gusto nilang ibigay sa Pilipino, ipakain sa kapwa nila Pilipino. And then be critical from there. They took advantage of this vulnerability ng Filipino audience nitong impeachment ni Inday. Yes, oo. Ayan. Totoo yan. Ginawa nila yan dahil alam nila na hindi naman maiintindihan ng lahat ng tao kung ano talaga yung true sense of fairness. So dun lang tayo sa dapat nagpunta siya kasi dapat nilinaw niya yung sarili niya. Ayan due process. But they do not really understand the concept of due process, 'di ba? They do not really understand the concept of fairness, 'di ba? They do not even understand that Inday Sara cannot be compelled to attend the impeachment process, the clarificatory hearing of the House of Representatives. Hindi siya required na pumunta doon. 'Di ba? They do not even understand that. So ngayon, pero yung naratibo is, hindi, ba't di siya pumunta? Duwag siya kasi di siya pumunta. 'Di ba? Ganun yung gusto nilang iparating. Parang hindi po ganun ang proseso natin. Kung gusto niyo po na mag-usap-usap tayo tungkol sa katapangan dito, 'di ba? Yes, oo. Ang katapangan po dito ay yung hindi mo pagtanggap ng maleta despite the fact na ikaw ay pinagkakaisahan na ng lahat ng ahensya ng gobyerno. There was also Joey, na a situation na sinasabi na yung binisita ni VP Inday na lugar sa Benguet. Remember, yung pondo daw nila na 80 million, hindi daw ni-release, hindi daw. Yes. Oo. I was really sad when I heard. Sabi ko, my God, is this how low they're going to go? Like, really? Your politics is literally affecting thousands, if not millions of people ba? Na, ganyan na ba talaga? You don't even care at all? Pera man yan ng taong bayan, you're weaponizing
Oo. this particular situation, di ba? Same situation na nangyari sa Batangas. Oh, see? Yung sa Batangas, yung kay Leandro Leviste, ayaw bigyan ni Leviste ni Vilma Santos. Si Vilma Santos yung governor ngayon ng Batangas, di ba? Oo. Ayaw niyang bigyan ng ayuda yung 84 barangays, tig 200,000 pesos each. Ayaw niyang bigyan ng yung entitlement nila sa ayuda kasi nagtampo raw si Vilma dahil yung 84 barangays daw apparently ay hindi sumuporta. Can you imagine that? Like, it's crazy. Parang, dapat pala okay, dapat para siya mag-conform sa feelings mo. Ganun. Correct. Oh, ganun ba dapat ka low? And you want to be oh my God. Actually, ito yung hindi naiintindihan din ni Ito yung hindi rin naiintindihan. Kaya marami nagagalit kay Pambari 4 Ganyan. Oh. Kasi ito yung moment na dapat wala kang pinapanigan. Kasi pagka government service, pag public service, wala na dyan yung sumuporta sa'yo at hindi mo sumuporta sa'yo. So, ibig sabihin, kung entitled yung barangay na yon sa serbisyo at sa benepisyo na makukuha niya from the national government, you have to give it to them. Yes. Okay? Kung entitled sa isang pirasong toothbrush ang lahat ng constituents mo, ibigay mo sa kanilang lahat. Regardless kung binoto ka nila o hindi ka nila binoto. Shout out sa iyo Mayor Rida Robes and Arthur Robes. Kasi kilalang kilala kayo sa San Jose del Monte, Bulacan, na pag hindi nyo kaalyado, hindi nyo tinutulungan. Ay. Ganon. So, that's what happened to that's what happened to Batangas. That's what happened to the mayor in Cordillera, yung mayor ng Lamot. Oo, yung mayor ng Lamot Ifugao na dahil inimbitahan niya si Inday Sara sa kanyang event, sa event ng kanyang municipality, yung supposedly na entitlement ng taga Lamot Ifugao na nga na yan, yung LGU na yan, hindi ibinigay. Bakit? Just because? Inimbitahan niya si Inday Sara doon? Kaya siguro dapat isipin ng mga kababayan or itong mga gustong tumakbo, no? If you have a particular political affiliation prior to election, okay, that's your choice. But when you are elected as the mayor of that particular, let's say, city, you are not only the mayor of that political party that you're affiliated with. You are the mayor of that city na you are elected. So whether nag-support yan sa'yo or hindi yung specific na tao na yan, you need to make sure na you become their mayor. Kasi hindi ka man mayor lang ng political party mo, di ba? So, bakit may sort of vindictiveness itong mga tao? It's becoming apparent pa na it is the practice since then. Na ganyan talaga. Pag ayaw, hindi kita kaalyado, gipit ka talaga. Pero pag kaalyado kita, sa'yo lahat ng proyekto. Sana mawala na yung practice na yan.